Exciting ang magaganap na PBA draft ngayon dahil alam nyo ba na maraming big man ang lalahok sa isang event na pinaka-inaabang-abangan ng mga PBA teams para magkaroon sila ng mga formidable lineup pa at para mas lalakas ang team na malakas. At kaya ako nasabi na maganda ang PBA draft ngayon dahil marami tayong nakitang big man na may potensyal, pang modern big man ang galawan. Yung iba, pwede pa nating magamit sa Gilas in the future. Tara, simulan agad natin. May mga pagkakataon sa isang PBA rookie draft na parang mas maraming guards ang lumalahok. Medyo mahirap makakita ng big man. Kung meron man, undersize pa. Pero ngayon, nabalitaan namin na merong at least 5 agad na sasama sa PBA draft at kadalasan daw ang talento nila puro pang first rounder. So para rin natin sinasabi na mga heavy guts nga ang magpapadraft ngayon sa PBA. Ibig sabihin din ito, walang talo lahat. Labanan na lang ng scouts kung paano nila mapag-aaralan ang mga magiging future PBA rookies na to para maisalpak depende sa kanilang system. Sa 5, unahin na natin itong si Darren Mayo II. Isang Phil-Am na nag-aral sa St. Clair Country Club, pinanganak sa Angeles City, Pampanga at lumaki sa Michigan. Star player ng CC Skippers, nakapaglaro sa Crossover Pro-Am, Seattle Mountaineers at ang pinakahuli ay sa Team Puso FIBA 3x3. Kapag ito nakapasok sa PBA, siguradong ito ng pinakamatangkad na guard sa PBA dahil sa height niyang 6'8". Kaya niyang lumaro sa guard position dahil sa kanyang handling abilities at ibig sabihin mabilis to at versatile habang at the same time kaya din niyang lumaro ng power forward. Kaya nga tinuring nila yan na Ben Simmons ng PBA dahil sa playing style niya. At ito si Mayo, may balak umanong kunin ng Converge. Pangalawa, DJ Fenner, isa ring Phil-Am undersized big man 6'5" pero naglalaro ng shooting guard. Mabilis din, may handling, pang fast pace, kesyo 31 na to. Pero at least, kapag pumasok siya sa PBA, meron pa siyang 4 to 5 years playing career kahit medyo patapos na ang kanyang prime. Nakapaglaro siya sa EuroLeague under Alba at ganun din sa Lithuanian League. Sobrang athletic nito, hindi mo mawari ng Phil-Am kasi akalain mo na import yung naglalaro. May shooting, may jumpers, consistent pa yan. Kapag ito, pumasok sa PBA, tiyak pag-aagawan niya ng 4 na malalaking teams dyan. Maswerte ang kukuha sa kanya. Pangatlo, si Ben Phillips, isa pa to na kayang lumaro ng guard at small forward. Mabilis, may handling, effective, athletic. Higit sa lahat masipag, hindi maarte, nananagasa sa ilalim. Alam ni Evanelli yan kasi teammate niya yan sa Lasal at kasama din niya yan na sobrang shooter. Si Ben Phillips din ang masasabi ko na sana kapag napunta tong PBA, mabigyan siya ng sapat na playing time para hindi masira ang laro niya. Versatile din at complete package pang all around ang galawan. Pang-4, magugulat kayo, si Ange Kwame. Plakadong plakado ng laro nito. Pwedeng-pwede mga itong maging naturalized kaysa kay Boatwright. Sanay na sa bardagulan, sanay sa international level of basketball. Reliable big man at rim protector din. Kung si Sistan Bulldozer, si Kwame para siyang backhoe. Unstoppable kapag nakapag-penetrate sa ilalim. May jumpers din. Ang expertise ni Kwame ay depensa talaga. Kaya masasabi ko na bagay siya sa mga teams na gaya ng Magnolia. Magnolia, kahit magandang execution ngayon, kulang pa rin sila sa isang legit big man. Pang-5 at panghuli, syempre, si QMB or Quintin Miliora Brown. Siya ang sinasabing next Kai Soto sa Gilas lineup. May depensa, may pasa din gaya ni Kai at kahit slim type, malakas sa ilalim yan at hindi tamad. May work ethic at disiplina sa sarili. Marami ang nagsasabi na sana maging replacement to kaysa kay Japet at Mason Amos. Si Japet, aging na rin pero pinipilit pa rin ni Coach Tim kasi kapag nakapasok pa talaga ito sa QMB sa Gilas, siguradong antatangkad na ng lahat ng mga nasa roster natin. Kailangan lang ni QMB mas sanayin sa physicality, especially kapag nasa PBA ka na. Ngayon, ito ang posibleng mangyari habang wala pang PBA draft. Ayon kasi sa isang KBL insider na ang bilig daw naghahanap pa ng mga collegiate players. Baka agawin lang to ng bilig dahil sa laki ng offers nila at mataas pang quality ng basketball doon. Tapos, kung mapupunta naman sila sa PBA, baka yung mga big man natin gagawin lang nilang sentro kahit hindi naman to kanilang komportableng posisyon. Unfortunately, masisira lang din ang kanilang karir.